like to welcome again to our program si former COA Commissioner and of course, she is very much an anti-graft crusader, si Miss Heidi Mendoza. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito sa Facts First. Thank you, Christian. And then siguro paliwanag lang natin, bakit ba tayo pumapayag pag kinukulit mo? Bakit nga ba? Siguro kasi napakahalaga ng usaping ito, lalong-lalo na itong mga discussions na ito, ay actual cases dapat hinihimay sa classroom, di ba, Christian? Yeah. Kung ayaw matuto ng mga taga-gobyerno sa lessons na binibigay sa atin, umaasa ako ng mga estudyante kung kahit papaano makikinig, di ba? So, I'm swerte naman at yung mga estudyante natin tsak nakatutok ngayon. Hindi ko na to i-repeat sa classroom, di ba? Maganda kasi ito yung mga tinatawag nating hindi lang tayo sa loob ng four corners of the classroom natututo. So, binibigyan tayo ng facts first, ng pagkakataong himayin at alamin ang mga bagay-bagay, hindi lamang ayon sa kung anong nasusulat sa libro, sa konstitusyon, bagkus pati na rin sa mga sa mga sinasaloob at sa mga punto de vista ng iba't ibang tinatawag nating state actors, At saka ano yung sinasabi ng batas, 'di ba? Mahalaga din 'yon, 'di ba? So, magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa mga tagasunod, tagahanga ng Facts First, okay? Salamat po. O sige, tumbukan na natin. No? Ano bang tingin dyan? Kasi yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon eh. Yung pag-transfer ng Office of the President ng 125 million na ginamit para sa confidential expenses ng Office of the Vice President noong late 2022. Okay. So, himayin natin, maraming punto de vista. Pwede man dire-diretso. Mga sabihin ng gawa ko ng time. Una, ito ay magandang usapin pagdating sa fiscal politics, di ba, Christian? Yeah. Sabi natin, the budget is a planning tool, di ba? And it's not only it is in fact political, di ba? So, ang usaping nanggaganap ay tinatawag nating tumutungo sa tinatawag nating fiscal politics. Nagdi-describe ng kasalukuyang fiscal politics. Hindi lang 'yon. Kitang-kita rin natin yung tinatawag nating budget dynamics. Pag nagtuturo ako ng public financial management, ito yung focus ko parate. Sabi ko, the dynamics and the institutional practices. Kasi yung theories, di ba, Christian, they're largely affected by the bureaucratic practices and the institutional dynamics. So ito yung kagandahan ng Facts First, di ba? Hindi lang ito marites. Nandito, hinihimay natin ang mga issue on the basis of yung tinatawag nating bureaucratic practices, yung dynamics ng institutional And at the same time, dito natin nakikita ng malinaw yung klase ng executive-legislative relation, So, tingnan natin, meron bang forever? Yan ang mga usapin sa pagdating sa usapang relationship. At ang mahalaga, yung constitutional allocation of power. Now, sasagutin ko muna yung mainit na katanungan. Ang sagot ko po dyan ay base sa mga sumusunod. Una, hibayin natin on the nature of the fund. Okay. Nature of the fund. Dalawang fund pong involved dito. Contingency fund at yung Confi and Intel fund. Pag nag-audit po, at hindi naman po auditors lang ng COA ang may karapatang mag-audit, may karapatan din pong mag-audit at magtanong ang taong bayan. Pag sinabi po nating nature of the fund, pag inalam natin yung nature of the fund, yun po ang magiging batayan at gabay kung sasabihin natin legal ba o hindi. Ano po? Ang sabi po dito sa contingency funds, ito daw po ay funds for a new project or an urgent project that must be done within the year. Sabi yan sa ating nakalagay, binasa ko po sa DBM, Tapos po ito, ang sabi nga po dito, yung contingency funds, diretso dapat ang release sa ahensya. So parang, pag tinignan natin yan, ang laging tanong natin ay, sa anong kadahilanan? Kasi nire-recognize ng ating batas, nire-recognize ng mga gumawa ng batas na ang contingency funds ay kung meron kang pangangailangan. Kaya huwag na natin pasikot-sikutin pa. Idadaan ko saan-saan. Diretso tayo dun sa ahensya ng nangangailangan. And it must be urgent within the year. Ang second na fund na pag-uusapan natin ay yung Confi and Intel. Base po sa halos 27 years na experience ko, ito po'y maraming beses nang na-challenge. Halimbawa, gumamit ng Intel funds, pero isinor sa ibang pundo.
among auditors, at ito po ang ibabahagi ko na kaya ko pong tayuan. The confidential funds must be stated as such in the General Appropriations Act. Ang ibig po sabihin, kailangan nakapaloob at hindi lang nakapaloob, naka-express na itong fund na ito ay for Confi and Intel funds. Ngayon, tatanungin ko po ulit, sa ano po kayang kadahilanan? Ay Christian, di ba, alam mo na yan, na ang Confi at Intel funds, hindi ito ordinaryong pundo. Tama ba ako? Hindi ito dumadaan sa ordinaryong proseso ng audit, di ho ba? Mm-hmm. At medyo nga may counting kasensitibohan, di ba? That's why, kailangan, talagang naka-specify. Ito ay para sa Confi and Intel funds. Bakit? Dahil ito'y pera ng bayan. At bahagi hunan, yung sinasabi natin na yung tinatawag nating yung allocation, yung tamang paghahati-hati ng pera. Kasi nga po yung pera ng bayan for a public purpose, di ho ba? So, hindi lang yung tinatawag nating constitutional allocation of power, the sensitive balancing of the different powers of the three the government, branches of the government, but also yung kahalagahan na masunod natin, yung mahagip natin yung allocative efficiency, di ba? So, ang ibig sabihin, unless it is specifically stated as such, hindi mo siya pwedeng gamitin sa Confi and Intel funds. Okay. Now, yung pong mga debate na narinig ko hanggang kanina, ano po, ang sabi po ay, abay pwede at yan naman ay may zero. May line item. Tama ba yung term na ginamit ko? May line item. Pwede ko bang pakalanan yung nagsabi niyan? Nag-argue. Naging best friend ko na siya, dadagdagan mo na naman. Huwag na. Ako naman mababanggit, hindi naman kayo. Si Congresswoman Stella Kimbo kasi, no? Siya yung nagsabi niyan. Pag ako nagkabarkada sa bahay namin, alam mo na. Hindi. Mabait naman yan. Hindi, diba siya yung nag-argue, diba? Sinabi niya, hindi naman daw sa walang item yung budget ng Office of the Vice President in 2022. Ibig sabihin, nandun daw yung confidential fund or expenses, kaso zero. Okay? Tama ba yung argument na yan? Totoo ba yan? Ang tanong ko, Christian, ang hamon ko dyan, let us take it from the perspective of who prepares the budget. The budget for the Office of the Vice President was prepared by the previous Vice President. Diba? And no less than her Chief of Staff is, nagpa-interview siya. Sinabi niyang wala kaming nakasama sa budget proposal. Ang tanong ko, ngayon na sinabi ng proponent na wala siyang isinama sa ni-request, are we saying na nilagyan natin ng zero with the intention na lalagyan natin ito kapag iba na ang nakaupo? Parang hindi ganyan ang purpose ng ating budgeting. I-move ko pa yung discussion. No? Assuming for the sake of argument na merong zero, hindi ba delikado yan as a matter of practice? Kasi pwede siyang gamitin para parang parking, di ba? Ipapark mo dyan yung item, tapos pupunduhan mo later on, and ang magde-decide, hindi na yung Kongreso, na dapat merong power of the purse. Tama po ba? Exactly. At saka ang tanong ko nga, kung nilagyan natin na sinabi natin nandun kaya may zero, what will prevent us from inserting any na gusto natin kung lagyan natin lahat ng zero? I mean, total pilosopuhan di ba? Zero yan pero dadagdagan namin. Sige, lahat na lang zero natin. Ang tanong ko, what makes the difference between those items not appearing na pwede rin naman silang zero, di ba? At ang punto de vista ko nga, to debunk that, what is the intention of the proponent? The proponent is claiming that he did not include, yung Chief of Staff niya, the office did not include that in the line item. And thus, the same being said, paano natin i-augment? Parang Christian, parang ganito, may anak ka, tapos wala naman sinabi yung anak mo, hindi siya humingi ng budget sa'yo na para Confi and Intel. Nilagyan mo zero. And then sabi mo, hindi, meron namang budget doon Aba, magugulat yung anak mo, binibigyan mo siya ng hindi niya hinihingi, Yan ay on a family relationship. But we're talking about the public. We're talking of public funds. Pwede ba nating sabihin na in allocating resources which was supposed to be committed for a public purpose, we can include an amount, a line item, and provide a zero allocation? At sa akin naman sa usapang mathematics, paano man i-augment yung zero? Hindi ba new funding yon? Kaya nga ang tingin ko,
tama naman si Senator Drilon dito, hindi mo pwedeng i-augment ang hindi nag-i-exist. At lalo nang kahina-hinala yung argument niya nung sinabi nung nag-prepare na hindi kami humingi at wala kaming budget dyan. Ibig sabihin, technically sinasabi niya, walang line item na nag-i-exist, di ba? Unless in-anticipate na nilang yan ang uupo at gusto nilang bigyan, di ba? Masyado yata maaga yun. Kahapon kasi guest natin si Senator Drilon. Ang sinasabi niya, isa sa mga basic na paliwanag niya, paano siya magiging allocation ni zero nga? When you say allocation, naglagay ka ng pondo. Exactly. Dito wala. Kaya nga sabi ko, kung ganyan pala na kung zero, may allocation, pwede na rin akong mangarap. Kung ako yung nakaiupong commissioner ng COA, sabihin ko, zero din yan. Pwede rin ma-augment. I mean, so where will we find ourselves kung ganito yung ating dahilan, di ba? Oo nga. At saka gusto kong lawakan po yung discussion, no? Kasi nga, pinag-uusapan natin dito, public money, no? Public interest, no? Sana nakakasunod lahat, no? Miski mga troll, sana nakakasunod kayo, no? Ito po kasi yan. So, dapat ang nagbubusisi ng budget, yung Kongreso. Diba? Supposedly may power of the purse. Pero pag naging kalakaran nga yan, maglalagay ka ng zero, tapos pwedeng i-realign o pondohan ng isang ahensya, yung isa pang ahensya, dahil nga merong ganung supposedly allocation of zero, which is perceived to be a contradiction in terms, hindi ba parang pinapalakas mo, let's say, kunwari, presidente, Senate President, okay, head ng mga constitutional bodies, tapos parang hindi ba magkakaroon ng parang idea ng, hindi, kung malakas tayo sa presidente, dito sa budget season na to, mag-zero na lang muna tayo, para wala nang pakialam yung mga congressmen, total malakas tayo sa presidente, popondohan niya yun eventually. Tama ba yung gano'n, yung linyang tinutumbok ko? Okay, maganda yung sinabi mo, Christian, at babanggitin ko yung tinatawag nating constitutional allocation of power. Di ba ito yung tinatawag nating yung balancing ng independence ng ating mga tinatawag na three branches of the government, yung executive, yung balances, at saka judiciary, Siyempre, yung presidente ang nagpo-propose ng budget, di ba? Ang nag-deliberate, nag-legislate ay ang Congress. Pero yung kanilang power, yung tinatawag nating constitutional bearer of the power of the purse, syempre legislative yan, yung Congress, di ba? But then, may power din ang presidente. Kasi naman, Christian, paano mo naman gagawin kung presidente ka? Kailangan mo ring i-check yung ng legislation, yung legislative, di ba? Kung halimbawa, paano mo gustong ma-pursue yung iyong mga executive agenda, no? Hindi lang yon, paano mo i-curb yung tinatawag nating wasteful and inefficient spending, di ba? So meron power din ang presidente. Now, mahalaga na yung independent at yung tinatawag nating constitutional allocation of power ay nagwo-work, At gaya ng iyong sinabi, kung pauusuhin natin itong, sige pausuhan, zero, pero kasama ang line item. Kung kaya pwedeng dagdagan. In that case, talagang nagiging political na lang talaga ang budget, And minsan yun ang nakakalungkot, Christian. Several times tinanong ako ng estudyante, Ma'am, bakit pa natin pinag-aaralan ito? Alam naman natin kung anong totoong nagaganap. Sabi ko kasi umaasa ako na one day, sometime, somewhere, mangyayari din yung makita natin na tamang proseso ang sinusunod at tamang interes ng nakararami ang ating tinitingnan. O kung hindi man dumating yan sa ating talambuhay, at least magawa natin na sa panahon natin, nung tayo ang naandon, ginawa natin yung ating makakaya na aayon sa batas. At saka siguro, Christian, ito yung part na kailangan nating i-exercise yung tinatawag nating voice and accountability. Hindi mo ba nakita? Napakadaming usapin sa Facebook, At magugulat ka, Christian, ordinaryong mamamayan. Hindi sila pumapayag na tama yung sinabi ni Madam pagdating sa augmentation, di ba? Hindi sila nag-aral sa UP, hindi rin natin sinasabing cum laude, pero anong sabi nila? Parang wala namang augmentation, kaya nga sinabing zero. Pero siguro ito yung magandang nagaganap. Salamat sa iyong programa at salamat sa mga active na pag-uusap sa media. Nakikita natin yung pagtalas ng kaisipan at pagiging gising ng mamamayan. Hindi pwedeng masabing augmentation kung hindi nag-i-exist yung item sa GAA. At ang sabi ko nga, bilang experience, bilang isang auditor, the confidential in Intel funds must be specifically stated. Yung source niya must be specifically stated in the GAA.
And yun namang contingency fund should be directly released to the agency and for a new or an urgent project. Eh pag tinawag nating contingency fund transfer para sa Confi and Intel, ang tanong, Christian, new project po ba ito? Parang hindi, di ba? Matagal na nating alam yung Confi and Intel. Yung urgent, ayoko nang magbigay ng ng opinion kasi hayaan natin yung taong bayan. Alam naman natin kung ano yung urgent at hindi. And when we say urgent, we have to relate it, connect it with the mandate of the agency asking for such fund, di ba? Kaso yung tanong dito, di ba, na-release to late 2022. Tapos, exactly. Kung hindi ako nagkakamali, dinalaro sa mga satellite offices ng Office of the Vice President. I mean, do they fall under what can be considered as urgent? At saka ganito yan eh. It makes the matter a bit complicated. One, there is an issue when it comes to the sourcing of funds. Okay? The sourcing, because it came from contingent funds and it is not specifically appropriated in the GAA. On the other hand, the other issue is in terms of the utilization, where such funds were used. Diba? I haven't seen that, I haven't read that. Sinasabi ko lang yung sinabi mo. Kung ito'y ginamit para sa satellite office, then may issue tayo doon sa utilization. At doon papasok yung joint circular on the utilization of the Confi and Intel funds. So dalawang malaking issue itong hinaharap natin. On the sourcing and on the utilization. Pero dito, anong mga nakikita yung possible effects? Kunwari, makalusot yung mga ganitong practices in the future. I mean, hindi kailangang Duterte, Marcos yung involved. I mean, it can be any other public official. Kumbaga mag-focus tayo rin sa sistema, no? Ito nga, iniintay ko nga kung anong action ang gagawin ng civil society. Kasi ang ingay nila nung dati sa DAP, di ba? Ito, bordering on DAP ito di ba? Somehow, di ba? On the powers of the president, di ba? And then yun nga, yung transfers, yun nga lang sa DAP savings, ito naman iba. So ano yung danger? Ito yung tinatawag nating risks na masyado nating pinapawalang bisa o nire-render natin na ineffective yung tinatawag nating constitutional allocation of power. Kumbaga parang, okay, sige, barkadahan na lang tayo. Kung anong gusto ni Sir, yun na rin ang gusto namin. Kung ano ang order ng nasa taas, yun na rin ang aming susundan. So in that case, mawawala yung ating tinatawag na tunay na demokrasya at hindi natin mapapangalagaan na ang interes ng mamamayan ang tunay na isinasaalang-alang. Can you imagine if we can say na, okay, itong zero pwede nating i-augment. And then we have the freedom to move one fund from one fund to another. Then, in that case, nawawala yung tinatawag nating check and balance, di ba? Na mahalagang guarantee sana ng ating constitution para wag magkaroon ng pag-aabuso, di ba? At sa huli, ang ating tanong, paano natin pangangalagaan ang pera ng bayan? Kung kayang paglaruan sa pamamagitan ng paglilipat-lipat at pagsasawalang bahala ng mga nakatakdang batas at palatuntunan or sinasabi nating regulations, di ba? Rules and regulations. How do we ensure that public funds is being used for the sake of the majority and that it is in accordance with laws, rules, and regulations? Kasi hindi ako nag-a-agree nung sinabing legal at lalo na nung sinabing transparent. Christian, ano pag sinabi nating transparent? Hindi naman common na andun sa NEP ay transparent. Di ba, Christian? Na very fact na confidential yan. Di ba? Kung sabihin natin transparent, sige nga, pakitaan tayo kung saan ginamit. Sige nga, pakitaan tayo ng resibo. Nag-interview sila dito, pakitaan tayo ng resibo. Talagang saludo ako. Isasanla ko yung lisensya ko sa pagiging certified public accountant. At sasabihin kong, yes, transparent yung proseso. No, we're not. We're not being transparent. And even pag tiningnan mo yung reaction sa interview, parang kakaiba sa normal course of interviews. I don't want to be very personal on this. Ito, para mas maintindihan ng mga nanonood sa atin, we cannot overemphasize din this one, kasi naipaliwanag nyo rin po ito repeatedly. Pero
gaano ba kahirap i-audit yung confidential and intelligence expenses or funds kumpara dun sa regular auditing process? Okay po, sige, uulitin natin. Ano po? At gusto ko rin humingi ng paumanhin dahil may mga ibang nag-i-invite ay hindi talaga masyadong mapagbigyan dahil talagang punong-puno yung oras. Ito kasi parang lahatan na lang. Now, mahirap siya in the sense na there is this challenge of maintaining security or observing national security. And in the process of the audit, it is a very delicate and a tough job. Halimbawa po, when you say the funds, confi funds or intel funds is used for the purchase of information, how can the auditor establish the audit trail? Mahalaga po sa atin yung tinatawag nating audit trail. Diba, Christian? Tagalogin natin at ating ipaliwanag para mas maliwanag. Kapag sinabi natin, Christian, na bumili ako ng Facts First na t-shirt. Ayan. Okay, ang ating... Yan, okay. Wala pa ako niyan, ha? Magpapadala ako. Sige, magpapadala po ako. Biro lang yan. Diba, ang ating audit trail, siyempre meron ako resibo, papakita ko. Tapos siguro isusuot ko yon para sabihin kong eto. Yun yung audit, yun yung mga trail, mga documentation. Sa purchase of information, how can an auditor establish that such information is necessary to the project specified? Diba? Sa yon. Pangalawa, how do we weigh in the value of the information? Paano mo sabihin, Christian, na yung informasyon na yan, wala namang kwenta yan, marites lang yan, di ba? Vis-a-vis, yung information na yan, A1, di ba? Yung A1 na tinatawag, na talagang kailangan nating bayaran ng ganitong amount. That's it, no? No amount of audit technique, I think, will be able to do that. The third and the very talaga is, how do we do that without breaching the requirements of the so-called national security? Kailangan ko bang alamin kanino binili? Kailangan ko bang kilalanin? Kung makilala ko, therefore meron na ako ngayong privilege na kilala ko ito pala si asset so and so, di ba? So, pwede ko ba it becomes sorry for cutting you off. Pwede ba natin inuwansing yan? Kasi yung dinidiscuss nyo, applicable yan sa mga agencies, kunwari law enforcement agencies, whose nature is it to conduct intelligence operations, di ba? Siguro doon tayo tumutok naman sa civilian agencies, kunwari Department of Education, OP, OVP, DA, na humihingi ng confidential fund na hindi naman nila nature talaga yung mag-conduct na intelligence operations. Ayan, mas madali po yan. Kasi kapag confidential funds, ang ibig sabihin, hindi sila security practitioner, di ba? Kaya confidential ang binigay sa kanila, di ba? Tapos hindi siya yung tinatawag nating direct relationship with national security, pero related pa rin, di ba? Yes. So in that case, ang mahirap lang establish doon ay yung purpose. Halimbawa, nabanggit mo na rin lang, kunyari sa satellite office, creation of satellite office. Kung ako yung mag-audit niya, ang una kong i-establish, what is it in the nature of the establishment or the funding of the satellite office that must partake the nature of a confi funds. Ibig sabihin, what must necessitate for such disbursement to be confidential in nature? Will it result in threat to life or di ba? Na kapag na-divulge ay merong konting threat? Yun ang una kong itatanong, di ba? Otherwise, I will consider it as a regular expense, di ba? Halimbawa, bumili sila ng supplies, na yung supplies na yon ay related kunyari sa national security, then siguro there must be a clear relationship between the use of that supply and the specific project approved under the plan that they submitted under the Confi and Intel funds, di ba? Yun yung pagkakaiba. Mas madali sa Confi kaysa sa Intel funds. Ito, basahin ko yung sagot ni VP Sara sa statement niya regarding the confidential fund noong 2022. Sabi niya, for the 2022 confidential funds in the amount of 125 million, the OVP has already planned and identified events, activities, and projects to be covered by the confidential fund as early as August. Tapos sabi niya, there was nothing irregular or unauthorized about its spending, and the required liquidation and accomplishment reports have been submitted to the oversight agencies. I suppose she was referring to the processes required dun sa 2015 joint circular, no? Tama po ba? Oo. So okay naman yun kung sinasabi niya na na sinunod nila yung liquidation process. Now it's up to the one who
reviews the liquidation, di ba? Nandun na sa kanila. Kasi yung guidelines naman is very specific. Ang tanong ko lang kasi is, there are certain activities or projects that really needs confidential fund or expenses. Halimbawa, yung mga back channeling, no? Yung mga nangyari in the past. The president has to leave the country, he has to meet a head of another country for a very specific, I don't want to cite a specific country, for a very sensitive mission. Pwedeng confidential yan, no? Pwede rin na halimbawa, the vice president naman, baliktarin natin, no? The vice president, meron siyang kailangang gawin na may tinatawag na siya yung lead person doon sa back channeling na tinatawag. Ano, kunyari, merong mga issue sa OFW or something, kailangan ng back channeling, ganon. Very sensitive yung issue, baka ma-offend ang country na ito, pwede rin i-charge yan under confi funds, di ba? So, yung mga ganon ang nature. Kaya, ibabalik ko yung tanong, kung establishment ng satellite offices, I mean, the liquidation documents must be clear enough to justify the connection of the project with the confidential nature of the funds. Sige, tingnan natin yung ano. Kasi, binabasa ko uli yung ano, no? Kasama, kayo actually isa sa mga nag-prepare nito, di ba? In 2015 joint circular, no? Nakalagay dito. Ako yung in charge ng operations na audit. Kaya nagbuo kami ng team. May mga representative. Kaya kasali tayo. Nagpapahumble lang si Miss Heidi Mendoza. Pero she was very much involved dito. Anyway, binabalikan ko to. No? Nakalagay. Dito sa memorandum circular nyo. The confidential fund shall be used only for the following confidential expenses. Ayan. Purchase of information necessary for the formulation and implementation of programs, activities, and projects relevant to national security and peace and order. Okay. Number 2, rental of transport vehicle related to confidential activities. Exactly. Susunod, rentals and the incidental expenses related to the maintenance of safe houses. Ayan. True. Tapos, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. So pwede pala, tama ba? Pwede silang bumili ng kotse rito? Hindi naman. So ang tawag dito, ang deciding ano doon ay 'di ba, yung nature na mako-compromise yung national security, 'di ba? Kaya ginagawa mong confidential, 'di ba? Yung peace and order, 'di ba? Kaya nga sabi ko yung mga back channeling ano na tinatawag, ayan diyan ginagamit 'yan, 'di ba? In other words, kailangan mong gawing confidential kasi medyo sensitibo yung operasyon. Kaya kailangan pa nag-submit ka ng liquidation documents, very clear doon yung sensitive nature ng ginawa mo, di ba? Hindi kailangang alamin ng auditor kung saan mo inano yan, ginamit, or alamin yung detalya. Pero kailangan malinaw na, oo nga, kailangan gawing ito-charge ito dito dahil sensitive ito pag naging open yung information. Parang yun yung dividing line, di ba? Pero kung halimbawa, magti-tree planting ka, tapos rebel-infested yung area, nag-rent kayo ng sasakyan ng mga magtatanim, consider ba natin yan as confi funds? Ang tingin ko, may national security bang mako-compromise kung magpa-tree planting ka? Siguro pwede sabihin na ay related yan sa national security kasi dati maraming rebels doon, etc. But such nature of belongs to yung national security agencies, di ba? Yung mga military, they should be doing a report for that, di ba? They should be, saka sabi ko, definitely, magdi-deploy yan ng teams bago pa to ensure safety and di ba? But the very requirement, parang mahirap masatisfy. Kasi sabi natin, kailangan maproteksyonan yung national security. Tingin ko, kung tree planting lang, hindi ko sinasabing dun ginamit, nag-ibigay lang ako ng example. Ang daming ahensya na nagti-tree planting, hindi naman sila nagamit ng confidential funds, di ba? Very specific ang nature ng confidential funds sa joint circular. Baka urgent yung climate change issues ka lang, magtanim ng puno. Anyway, nagjo-joke lang ako. Ito, binabasa ko yung statement ng yung report tungkol sa statement ng Office of the Executive Secretary. Sila nagsabi na part of the confidential expenses in 2022 for the OVP, yung para pondohan yung bagong satellite offices. Ito nga, kaya ako,
ituloy ko ng konti, no, para maintindihan nila yung nakalagay sa memorandum circular ng 2015. Dapat ang confidential funds magagastos lang payment of rewards to informers. Tapos may mga conditions, di ba? Ayan. Tapos uncover or prevent illegal activities that pose a clear and present danger to agency personal property or other facilities and resources. Tapos, others that may be authorized by the GAA or General Appropriations Act or other special laws. Meron pa ritong kasunod nakalagay the conduct of confidential activities as far as practicable be done or should be done with proper collaboration with the following law enforcement agencies. I mean, yung mismo circular na nabuo noong 2015, di ba, nakalagay naman dyan sa circular na yan, legal yung confidential fund for a civilian agency basta inaprobahan ng Kongreso sa GAA. Pero, na-recognize din doon, dapat may kinalaman to sa national security. Exactly. At hanggat maaari, kasama niya yung law enforcement agencies, di ba? Exactly. Yun nga yung bottom line, di ba? Yun yung dividing yung impact sa national security, sa peace and order, di ba? Yun yung dividing At sa akin, hindi naman ako nalalabuan sa intent ng joint circular. Di ba malinaw naman? Kaya lang nga kasi, nilagyan ng rider, di ba? Tsaka syempre may ibang intention, may ibang interpretation, di ba? Ang tanong ko nga doon, ito na naman tayo dalawa yung ating main issue, di ba? Yung sourcing at yung utilization. Kung sa sourcing, sinorce mo yan sa contingent fund, parang may mali, di ba? Dahil sabi natin, the source must be specifically stated as such. Ang ibig sabihin, pwede mo lang isource ang confidential intel sa funds na nakaspecify as such sa GAA. Dahil di ba sa constitution natin, yung article section di ba sinasabi na Article 6, section 29, no money shall be paid out of the treasury except in pursuance of an appropriation law. At mas matindi yan, lalong-lalo na for confidential intel funds. Kasi nga, ang nature nila, hindi sila subject to audit ng ordinaryong di ba? May ibang proseso ng audit na nililinaw natin, kinikilala natin yung kahalagahan ng national security at yung the need for flexibility and accountability on matters such as this, di ba? And then, Christian, siguro ito yung mahalagang dapat nating i-highlight dito, yung tinatawag nating, anong tawag dito? Yung hindi pwede na lahat, ang tawag natin, kailangan bawasan natin yung discretionary di ba? Discretionary spending. Lalong-lalo na yung tinatawag nating executive discretion. Tama ba yun? Kaya nga sabi natin, constitutional allocation of powers, di ba? Legislative, judiciary, and executive, right? At meron niyang check and balance. Kailangan bawasan yung tinatawag nating executive discretion. Paano natin gagawin yan? Kung sa Kongreso, parang makikisang-ayon. At parang ang basa ko dun ay medyo kakaibang pagtatama ng sinasabing malinaw na hindi tamang paggamit ng pundo. No? How do we check the how do we check the executive discretion? How do we preserve the so-called constitutional allocation of power and the independence, necessary independence of the different branches of government? Ito yung magandang katangian ng ating demokrasya, di ba? And I'd like to believe na nasa Pilipinas pa ako at may demokrasya pa, di ba? So gusto kong paniwalaan yon. So sana makita natin yon na yung ating representante, yung ating mambabatas at yung mga napagkatiwalaan na mamahala nitong mga bagay-bagay at pera ng bayan, may pagpapahalaga doon sa tinatawag nating constitutional allocation of power, di ba? Sa huli, ang dapat manalo ang ordinaryong mamamayan. Alam nyo na I commend your optimism, no? Pero ang naisip ko kanina, nung nagsasalita kayo, isang malaking good luck. T-shirt na lang ng fuck first. Ang dami-dami kayo sip-sip sa sa Kongreso, mataas at saka mababang kapulungan.
And I'm not even referring to just this administration, across administrations, di ba? Kasi yun ang pinaka-nature ng political system natin eh. Di ba? By its very nature, napaka-strong ng Office of the President. At ang dali niyang makontrol yung Kongreso, in particular the House of Representatives. At nakikita natin yan sa mga ganitong pagkakataon. No? Miski questionable, hindi na nagtatanong. Di ba? Sinasite na yung mga parliamentary courtesy. Ngayon, kung may mangilan-ngilan na gusto magtanong, binubusalan, di ba? Okay, perfunctory, pinagbibigyan lang, di ba? Yan ang problema. So in fairness, under the Constitution, we have a very strong president pagdating sa budget, di ba? Correct. Remember the budget, the president has the veto power, di ba? Kaya the president's budget, di ba? Yes. Under PD 1177, we have a very strong president. You know why? Because PD 1177 was crafted during martial law, right? Yeah. So talagang it is meant to support a very strong president, di ba? So pag tiningnan natin yan, in fairness, talagang kahit anong administrasyon, very strong ang presidente pagdating sa budget. Nandyan yung, kaya nga nag-gravitate towards the president and what the president wants, di ba, Christian? Kasi nga, imagine you hold the pot, di ba? So, mahalaga po na mapangalagaan yung independensya ng iba't ibang tinatawag nating branches of government. Now, Christian, sabi mo, napaka-hopeful mo, gusto ko tang batiin ng good luck. I cannot sound hopeless. Kasi pag ganun nangyari, paano pa ako magtuturo, di ba? Kailangan... I was just joking, don't worry. The fact na may programa kang ganito at pinag-uusapan natin to, it should spark hope, di ba? Ako naman, hopeful pa rin tayo. Si Saint Paul nga, di ba? Naliwanagan eh. And then, tsaka sabi ko nga, the very fact that ordinary people are reading it right. Di ba? O, saan ka man nakakita ng, alam mo, nagbabasa ako sa social media, natatawa ako dun sa mga diskusyon, ha? And in fairness, maraming marunong, binibiro ko nga kung pwede lang akong magklase ng online at sabihin ko, sige, lahat ng gustong makinig, mag-uusap tayo about allocation of public resources. I-inviting ko lahat ng active, ang saya siguro. Di ba? Maraming marunong, at maraming malakas ang loob na nagpapahayag. Talagang tuwang-tuwa ako. At katulad ninyo, maraming gumagawa ng ganitong programa. Kayo dapat yung bigyan ko ng medalya kasi 'di ba? You keep the fire burning in us, 'di ba? Pahinga ko ito, 'di ba? Habang nag-i-inspect ng mga teacher ko, nagtuturo sila. Natutuwa ako magpahinga sa pamamagitan ng pagnood ng iyong programa. And besides, as I have said, we should thank them for they are giving us a complete example of how not to perform. Pero seriously, yan din isa sa mga objectives ko po eh. Kasi nga, kanina lang may kausap ako rito eh. I don't know kung tama yung yung theory ko rito. Parang lately, although ito anecdote lang naman, parang napapansin ko hindi ganun kalinaw yung issue ng checks and balances dun sa mga maraming tao ngayon. I don't know kung dahil failure ba siya ng school system natin, hindi ba sapat yung pagtuturo, yung relasyon doon sa tatlong branches of government, and of course, saan pumapasok doon yung role ng media at saka ng public, no? Parang kailangan mas maipaliwanag pa. Para pag tinatakal yung mga ganitong issues, hindi isipin ng mga tao, hindi nega lang kayo eh. Hindi kasi puro komunista kayo eh. Yung ganun, di ba? I think go. Failure yan ng sistema natin eh. Look, paano itinuturo yung public finance or public fiscal administration sa mga estudyante? Di ba very theoretical? Anong definition? Ano yung process? Di ba? Kaya iniiba natin. Dapat pag-usapan natin anong issue. Kaya pasalamat ako sa kanila kasi hindi na ako mahihirapang manggawa ng syllabus ko o mag-isip ko anong i-discuss ko sa klase. Sa first opening, sa opening ng klase ko sa Sunday, isa lang tanong ko. Ibibigay ko yung particular based on the social media, on the various interviews of blah, 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 blah. Okay, discuss constitutional allocation of executive power or constitutional allocation of power, di ba? And the balancing, the check and balance among the different of the government. And then talking of fiscal politics, no? Ay talagang summa cum laude tayo dun sa mga example na mapapaliwanag natin. So nung tinatanong mo ako, bakit parang hindi malinaw? Kasi hindi rin malinaw sa mga botante kung sino yung dapat iboto. Tama ba? Nako. We have the right choices. I think it might have been clear for them. Okay? Ano yan?
Nako, ano yan, masalimuot na usapan yan. Where do we begin? Magmumukhang chicken and egg yan, no? At saka pangalawa, yun nga, yung tamang pagtuturo, di ba? Pero meron tayong improvement. Ito naman, payagan mo naman akong kumuha ng konting palakpak dito, or konting saya. Nung dati, hindi natin pinag-uusapan ang budget. Remember, Christian? Nung siguro nung dalaga pa ako, nag-audit ako, hindi pinag-uusapan ng ordinaryong mamamayan ang budget. Di ba? Hindi nakikialam. But these days, di ba? These days, pinag-uusapan natin yung budget. O tingnan na lang natin yung usaping Confi and Intel. Matagal na yung budget na yung Confi at Intel. Bakit ngayon lang siya naging sikat? Hindi lang naging Miss Congeniality, Miss Confidential Funds pa, di ba? Bakit ngayon sikat? Kasi nga, yung mga mamamayan, naging interested sila sa mga usaping pampubliko, di ba? And I think that is something that kahit papano kailangan nating ipagpasalamat. Kasi nung una walang pakialam. Parang ang ano lang, as long as nakakakain ng aking anak, nakakapag-aral kami, may konti kaming pera, okay na. Pero this time, tingnan mo sa Twitter, tingnan mo sa social media, sa ibang social media, sa Facebook, pinapakailaman yung budget. At hindi lang yun, kinokol ang attention ng congressman or legislators. Alam mo, si Congresswoman Stella, matalino yan at mahusay. Saludo ako dyan, binoto ko yan. It's just so happen, matatalino ang botante ng Marikina. Matatalino ang botante ng Marikina. And so, kung maraming ingay yon, hindi ko yun kasalanan. Marami lang talagang matalino na taga Marikina. Kaya, sino ba binabantayan natin? E di yung matatalino kasi mataas ang expectation natin sa matatalino na mambabatas, di ba? Kung hindi kasi masyadong matalino, di ba? Kung row 11, wala ka namang expectation So, bihira ka mag-react. Sakit yung magsalita Sino row 11? Baka may pinapatung. Ako yun, row 11 ako. Akala ko may tinutukoy kayong senador Hindi naman senador ang tinutukoy nyo, no? Row 11. Wala. Ako nga yun, section 11. Section 5, row 11, di ba? Akala ko magagaling ang mga senador natin, mga yan, mga bibo. In fairness, tsaka magagaling din ang kanilang mga staff, di ba? Mahusay mag-research. Oo. Hindi, feeling ko sila mismo magaling Hindi nila kayang-kaya nila. Oo. Kilala ko nga. Oo, magaling nga. Gagaling nila. Hindi ko kayang panindigan, sorry. Sasara na yung programa mo. Kaya dumadami kaaway ko no? Anyway. Mabuti ka nga kung may kaaway ka, may programa ka. Ako pag nagkaroon ng kaaway, baka barikadahan na yung bahay ko, no? Anyway. Naman, nakaasar lang tayo, pero kumbaga, seriously, this is about informing the public, no? Para mas maintindihan nyo. Kasi pera natin to, no? Ito, birang panghuli. Ang inisip ko rito, paano ba natin ididikit sa mga tao? This one really is a gut issue pag inisip natin, di ba? Kunwari, tingnan nyo yung payslip nyo, automatic, binabawasan niya ng income tax, di ba? Yung pinagsama-samang revenue na yan yung pinampopondo natin sa gobyerno. Bakit hindi tayo dapat magtanong kung saan dinadala yung pera natin, di ba? Sabihin ng iba, hindi pa ako nagtatrabaho, hindi pa ako nagbabayad ng buwis. Nagbabayad lahat ng buwis. Okay? Pag bumili kayo, lahat yan, mga tax events. Para i-connect natin yan siguro, allow me this chance to sum it up. Okay. Madalas din sinasabi sa akin yan Hindi naman kami sinisingilan at wala naman nagpupunta sa amin para singilin ka. Pero sabi ko, pag nagugutom ka at ikaw ay walang pambili ng pagkain, maninigarilyo ka. May tax po yon. At in effect, nagko-contribute ka doon sa pera ng bayan. Bakit po tayo pasyonista? O bakit, sabi nga, ba't ka pa-interview ng pa-interview? Ay kasi kailangan nating magsalita para maging mulat ang mamamayan. Ano po yon? Ang pera po ng bayan ay maliliit na sentimo or maaaring malaki ang iba na nanggagaling sa iba't ibang mamamayan. Ang iba'y may kakayanang magbayad, ang iba'y sobra-sobra sa kakayanan, ang iba ay kulang, subalit nag-aambag din kahit maliit lang. Mahalaga po na itong ambag nating lahat ay mapagsama-sama at magamit sa ikabubuti ng nakararami. Ngayon, ang ating pong konstitusyon ay maganda ang pagka-design. May kanya-kanya pong powers at may kanya-kanyang limitation. Hindi natin pwedeng gawin na parang, ikaw ay presidente, sa'yo ng lahat. Kasi kinikilala po ng konstitusyon na gaano man kagaling ang presidente, maaaring merong blind side, maaaring may kahinaan, kung kaya ito po'y binabalanse
ng ibang branches ng ating gobyerno. Kaya po meron tayong legislative ano. Under the Constitution po, may powers at merong kanya-kanyang check and balance ang mga tinatawag nating branches of government. Bakit po kailangan ito? Upang mapigilan ang pang-abuso. Kung hindi po natin matututulan ang maaari o posibilidad na kalabsan na pang-aabuso ng kapangyarihan at pang-aabuso ng pera ng bayan, lalo pong maghihirap ang mga mamamayan sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng bilihin, sa pamamagitan ng mas pataas ng presyo ng bigas, sa pamamagitan ng kahirapang magpaaral sa public school dahil sobra-sobra na ang number of students pero kulang yung teachers or kulang yung school buildings. In other words, lahat po tayo may ambag at para po sa atin kung ating papakialaman at sisiguraduhin na meron pong check and balance ang kapangyarihan, hindi lang ng presidente, kung hindi ng mambabatas, upang manaig at manatili ang tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan, ang taong bayan. Okay. Well said, no? Ganda talaga. Mga teaching moments lagi pag no? Kasama natin si Miss Heidi Mendoza. Maraming salamat po for joining us tonight. Sana wag kayong magsawa, ano? Sana wag kayong makulitan pag iniimbita ko kayo. Maraming salamat. Maraming salamat. At pwede bang mag-invite? Mag-invite po ako sa mga public administration students, yung mga nagma-masters. Kung gusto nyong matuto habang nag-enjoy kayo, mag-enroll po kayo sa College of FINMA colleges. Ano po? Nandun na po tayo kasama ang leadership ng buong FINMA management, making a difference through education. Magandang gabi po. Paano sila mag-enroll? Meron ba silang website? Ano yung website na pupuntahan? Ay, meron pong website. At meron na din po akong kinreate na Facebook group on public administration students in Laguna. So, pero hindi naman po kailangan sa Laguna lang kayo kasi po ito ay online. So, nag-iimbita rin po ako sa inyo. And in fairness, sisikapin po natin na maging makatotohanan, mahalaga, makahulugan ang inyong pag-aaral. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa lahat ng nanonood ng Facts First. So, hanapin lang nila yung Facebook page niya. May information hanapin doon. Po. Heidi Mendoza. Kung gusto po, i-follow niyo po yung Facebook ko at makita niyo po yung mga post natin on public administration, including public finance. Okay po? Magandang gabi, Christian. Salamat sa inyo at salamat sa mga nanonood. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.